can you furnish those documents to this committee? Yes, Your Honor. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Teves. Now we go to Chairman Barbers of the Dangerous Drugs Committee. Thank you, Mr. Chairman. Karamihan nung gusto kong tanungin na tanong na, pero para lang for the record, gusto kong JB, Yes, Your Honor. tinanong ko rin kasi ito kay Kulaan ko eh. Yes, Your Honor. Meron bang Shabu Laboratory sa loob? Wala ng po, Bilibid? Your Honor. Wala po. Okay. Yung pagpili sa'yo bilang isang leader, Yes, Your Honor. anong kapalit nun? Pagpili po, Kamo, ikaw yung leader doon eh, di ba? Opo. So, pinili ka, sa pagiging leader mo doon, anong kapalit nun? dalawang side po. Privilege ka dahil ramdam mo, ikaw ang hari doon. Pangalawa naman, sakit ng ulo mo dahil laki ng gastos doon. Oh, kasi nabanggit mo nga dito sa affidavit mo na simula paragraph 35, no? Na nagre-raise ka ng pondo, Opo. no? Pakisabi mo nga ulit dito sa committee ito, paano ka nagre-raise ng pondo? Nung una po kasi walang brigada year 2001 na nabanggit ko po, no. Humirit po ako doon sa dating warden, si Warden Ogoy ng BJMP. Nabigyan kami ng 2 dormitories. So binigay po sa amin parang blankong warehouse. Wala po kaming matutulugan. Ang una pong napag-isipan namin na pagkasunduan ng mga nanunungkulan ng Sige-Sige Komando ay mag-provide ng fundraising sa pagbebenta ng alak. Sa Manila City Jail po. Sandali. So, Opo. ang ibig mo sabihin, yung pondong nire-raise mo sa pagbebenta ng alak. Nagsimula po sa alak. Nagsimula sa alak. So, ito po yung paraan ng pagpapasok. Sa Manila City Jail, malapit po sa Oroqueta, malapit sa pader, makikita niyo po may mga shanties diyan na nangungupahan sa labas. So, ginawa namin, yung mga dalaw ng mga kakosa namin, ipinaupa namin dun sa structure na nandun sa tabi ng tower. And then, meron pong maliit na butas akong napansin din sa tower na yan na tagusan dun sa pwede mong upahang bahay. Naglagay po ako ng hose na manipis at pinapinturan ko ng itim, padiretso po dun sa toilet na pinagamit for common use. So, magte-text ka lang po dun sa dalaw, kailangan namin ng 10 case na beer, tutulo na po dun sa gripo yung 10 case na beer. Ay, ibig sabihin, may beer. Saan galing yung beer? Doon po sa tabi ng tower po, na may nangungupahan po doon. Sa labas nung compound yun? Sa labas po ng compound, kaya lang po yung setup ng Manila City Jail, may mga katabing shanties po siya ron sa loob, sa labas. So marami tayong nadidiscover na mga kalokohan. Sa tingin mo, yung mga ganyang klaseng kalokohan, walang kinalaman yung Bucor officials? Sa una po, wala po talaga. Wala pong loko-lokong bilanggo na magpapaalam na gagawa ng ganon. Dumaabot po sa punto na nagkakaroon ng connivance once na nahuli na, pero tinotolerate pa din. Dun sa affidavit ni Junel Sanchez, Yes, Your Honor. Santos, no? Sabi niya, ordinaryong security lang daw siya ni Secretary De Lima. No? Nabanggit din siya dun sa affidavit ni Reynante Diaz. At dito sa affidavit mo, sinasabi mo na mas higit pa siya dun sa simpleng security. Yes, Your Honor. Tama ba ako? Yes, Your Honor. So, ang ibig mong sabihin, yung Junel Sanchez ay hindi lamang ordinaryong security, kundi trusted at confidante ni Senator De Lima. Tama? Yes, Your Honor. So, yung mga perang nabanggit na dumaan sa mga kamay niya, may katotohanan yon. Based po doon sa statement ni Kulanco. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, I remember that we extended Junel Sanchez with immunity. At mukhang merong diferensya yung kanyang statement dun sa kanyang affidavit, no? At dun din sa mga statements na binanggit dito sa affidavit ni JB at the appropriate time, Mr. Chair, may I suggest that we look into the details again of the affidavits of Junel Sanchez and study further whether he is worthy of the immunity that we have extended to him, Mr. Chairman. Kasi mukhang malaking kasinungalingan, mukhang naglilinis nung... Your Honor, walang immunity si Sanchez. We did not secure one. Wala ho siyang immunity, Secretary? Yes, Mr. Chair, no immunity. Okay, that's good. I'm sorry, Mr. Chair. Akala ko kasi meron siyang immunity eh.
JB, huling tanong, no? Yes, Your Honor. Merong A1 info na dun sa isa sa mga lugar dun sa loob, meron daw jammer. Yes, Your May Honor. jammer. In fact, ito, A1 information, sinasabi na at a certain time sa isang araw, sinesirado yung jammer para makapagtransaksyon ng droga yung mga may hawak ng cellphone. Yes, Your Honor. At sinisingil daw ng 100,000 pesos per hour pag habang naka-off. Tama ho ba yan? 100,000 per week, Your Honor. So pinapatay ng sadya yung jammer Yes, Your Honor. at binabayaran ng 100,000 para makakaroon ng transaksyon. Yes, Your Honor. Sino bang may control dun sa on and off nung jammer? Operation Center, Your Honor. Yan ba ay may basbas ng tao sa taas? Kunyari, sino sa tingin mo ang merong power o authority para utusan yung nagko-control nung on and off niyang jammer na yan? Director, Your Honor. Sinong director, for instance? Director Bukayo or Director Rainier Cruz, Your Honor. So, nasa power ng director ng Bucor yung pagpapa-off or on. Ng yan. Sa yung personal Your Honor, na... it is also possible na binulag yung Director. Sa iyong personal na pagkakaalam, sa ilang oras ba nilang pinapatayan? At Hindi na po binubuksan. Binubuksan na lang po pag inspection. so, Mr. Secretary, I remember vividly that in our previous hearings, you were requesting for some good Samaritans to donate ng mga powerful jammers, di ba po ba? That's right, Mr. Chair. But I believe that 100,000 per week only applies to those jammers previous to this donated, because the present donated jammers are so powerful that even the outsiders, the neighbors of the NBP, could not use their cell phones. Yes, Mr. Secretary, yun nga, I think, dahil doon sa informasyon na yun, alam mo natin na pwede palang patayin eh. Kahit pinakamalakas na jammer ang gamitin natin dyan, kapag may kasabwat na mag-o-on o mag-o-off niyan, palagay ko magagamit pa rin. Pwede po, but the keys are with us, and we have instructed that there will be regular checkup, because good. the jammers, the connections of the jammers are embedded in concrete. That's good to hear, Mr. Secretary, kasi baka makalusot na naman. Kahit na, sabi ko nga, kahit yung pinaka-powerful, pwede rin palang maano. JB, Yes, Your Honor. for the record, gaano kalaking pera ang umiikot sa loob ng isang araw sa loob ng Bilibid? Sa estimate mo? Nung panahon po na tinatawag namin Pasko, kasi po ako mismo, saksi ako. Diyan sa Building 14, wag na po sa maximum security compound, no? 50 katao lang kami diyan nung pinano. Witness ako na nagkakatalon ng 4 to 10 million sa gabi. Magkano? Dice. Magkano? Sa DICE. Sa DICE po. Katulad po ng isang witness ng Department of Justice, si Jaime Pacho, na sinasabi niya na tinuruan ko siya magbenta ng shabu. At ang paraan lang ng pagkakakitaan niya sa maximum, pagbebenta sa tindahan niya at sa kanyang parlor. Pero nagpapatalo siya ng 1 milyon sa isang araw. Sabi ko, lakas pala kumita ng tindahan niya. Tama. So, sa estimate mo, yung ballpark figure, magkano yung perang umiikot nga dyan sa loob ng isang araw? Kahit sa anong transaksyon, whether sugal, droga, marijuana, alak. Yung pera po, yung pera po na nasa loob. Yes, so yung umiikot na pera. Nung kasagsagan po, hindi po kayo magugulat kung makakonfiscate kayo ng 50 to 100 million dyan. So para kang may Bilibid Central Bank, ika nga. Just imagine, sir, meron kaming money counter machine sa loob. Yeah. So, that's very important, Mr. Chair, kasi dun sa aming committee na pinag-uusapan namin ni Chairman Acop sa Public Order and Security, pinapag-aralan ho natin yung transaksyon ng droga, hindi lamang sa loob ng NBP, kundi sa buong Pilipinas at sa lahat po ng kulungan sa buong Pilipinas. So, to wrap up, Mr. Chair, ako'y nagtataka, JB, kasi Yes, Your Honor. parang napaka-importante mong tao. Ikaw lang hindi sinama sa Bilibid 19. Ano ba sa tingin mo ang rason? Ba't hindi ka sinama sa Bilibid? Sir, kung personal ko pong opinion, mahalaga sa inyo, wala pong isinamang gang commander nung panahon na yun. Bilang isang halal
na gang leader, ng lahat ng gang leader, mas magtataka po ako kung isasama ako. Kasi wala pong gang commanders na isinama kahit isa. Hindi, kasi lahat ng statement o affidavits ng mga witnesses, sinabi na sinadyang iniwan ka nang sa ganon, merong magpatuloy nung kalakalan ng droga. Habang yung mga kakumpetensya mong 19 ay hindi makaka-operate, ikaw ang binigyan ng power to operate. Nagtataka ako kung napaka-special mo naman, napaka-VIP mo naman. Kung bakit ikaw ang pinagbigyan ng ganon. Bakit hindi si Kulangko? For example, bakit hindi yung isang ang pangalan nun? Yung Magleo, bakit hindi yun? Bakit JB Sebastian ang iniwan? Napanood ko po, sir, yung interpellations ninyo kay Director Bukayo. Personal knowledge, hindi ko po talaga alam kung paano sila pumili ng criteria kung sino iiwan eh. Pero malinaw pong sinasabi niya na mas controllable daw po ako at mas manageable, kaya po akong iniwan. Wala bang may kapalit yon na baka naman nag-promise ka na magbabayad ka na wag ka lang ilipat? Hindi po, wala po. Ulitin ko po, Your Honor, wala pong naalis na kahit na sinong gang commanders noong panahon na yun. No. Alam mo, dun sa... Just a gentle reminder, time's up. One last, Mr. Chairman. Tatanong ko lang, to the best of your knowledge, JB, no? Yes, Your Honor. Saan ba galing yung sabong yan? Sa China po. Sa China. And North Korea. That's all, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni Kong Ace kanina, naitanong na lahat, apparently, hindi pa pala. Nag-exceed. Pero anyway, we now recognize Congresswoman Garcia. Thank you, Mr. Chair. Ang unang kong tanong, tungkol dun sa documentary, Yes, Your Honor. may lumabas kasi dun na may mga photos Yes, Your Honor. na nakalagay sa isang wall Yes, Your Honor. inside BTV3. Yes, Your Honor. May photo doon ni Secretary De Lima Yes, Your Honor. na kasama ka? Together with Undersecretary Baraan. Your Honor. Yes. Bakit nagkasama kayo nun? Ako po yung nag-iisang inmate nung panahon na yon. Official visit po yan ng DOJ family. Every time po na magtatanong ang DOJ, gusto po nung dating Direktor Pangilinan na diretso na sasagutin ng isang bilanggo at ako po nagre-represent ng lahat ng bilanggo sa Bilibid po. So kayo ang pinili sa lahat ng 14,000 na bilanggo, kayo talagang pinili. I was elected by all the gang leaders But you were po. chosen, as you said, by Director Pangilinan. Elected po ako. Elected by Director Pangilinan or Hindi yung po. 14,000 inmates ang Hindi, pumili sa'yo? elected po ako ng mga gang leaders. Yung mga gang leaders po, elected po sila ng gang nila. Elected to be with Secretary De Lima and Yusek Baraan. Tinatanong ko lang Opo, naman, anong opo. okasyon yon at ba't kayo ang nagkasama? Bisita po ng DOJ family. Meron pong cooking contest po noon. Tinawag po nilang Iron Bar Chef Competition. Parang pinopromote po ni Direktor Pangilinan. And then nagkataon po, doon po ginawa sa lugar namin. Yes, paano kayo lang ang nandun? Hindi po, Elected kayo ng mga inmates na kayo lang ang sasama ni Secretary De Lima? sa totoo lang po, kaya po ako laging na-elect for 3 times by virtue of secret balloting. Nagmumroblema po sila kung sino po yung ihaharap palagi pagka may gustong kausapin. Ako po lagi nilang tinutulak. Okay, meron din picture with yung dating Presidente Pinoy? Hindi po namin siya kasama. Ano po yun? Nandun po sa atap po yung parang rooftop po, roof deck ng Bucor. Pero nandun din ang Presidente, dating Presidente. Opo, during the presidential visit po. May picture ba kayo doon? Meron po. On your wall? Meron po. Nakasama ka? Hindi po. Sinabi ni Secretary De Lima na you were an agent. Why do you think sinabi niya yon? Hindi ko po malaman eh. Parang gusto niya ako mamatay dun sa building 14 eh. Ibirin nyo, nanonood ho kami. Sinabi niya na asset ako. Eh kung totoo man, bakit niya sasabihin yun? Delikado ho talaga buhay ko. Pero justification niya yun eh. Hindi ko po alam sa kanya Kung bakit bakit niya po iniwan sinabi yan. ka at yung iba, yung Bilibid 19, transfer sa NBI. Uulitin ko po, Your Honor. Kung ako po ang masusunod, kung ako ang tatanungin, na tama ba na maglista ako ng mga pangalan at ilipat sila at ma-identify na ako, hindi po ba parang katangahan yan para sa akin? So nung nag-raid, nung December 16, 2014, anong posisyon mo nun? Nag-resign po ako.
So anong posisyon mo? Wala po. Nanatili po akong spokesperson ng Sige-Sige Commando, pero as head ng Presidio side, as spokesperson, hindi na po. Sino-sino yung Bilibid 19? Sabi mo walang gang leader na Wala po. transfer. Matagal na po silang natanggal as gang commander. Wala pong nasama na gang commander nung panahon na yan. Makikita Sino-sino niyo po sa yung, records. yung transfer na Mga 19? former gang commanders po sila na So umalis gang na. commanders pa rin. Former. Parang may influence din. Former po. Would you say yung 19 na transfer kasalukuyang engaged pa rin in drug trade? Yes, Your Honor. So yung 19 na transfer sa NBI, mga ano din yon, malalaking Yes, Your Honor. drug traders. Yes, Your Honor. Okay. Nung nag-raid, Yes, Your Honor. nasaan ka nun? Nakabihis po ako, may dalang bag. Hinihintay ko po yung raiding team. At willing ako sumama, Your Honor. So can you describe ano talaga nangyari during that raid? Sino-sino mga pumasok? Saan sila pumunta? Anong mga nakuha? Dahil po mataas yung wall nung pinaglalagyan nung tinutulugan ko, nakikita ko na lang po na pumapasok yung mga operatiba. Pero hindi ko na po nakita precisely kung ano yung ginawa nila na pumasok sila. Kasi 10 hectares po ang maximum. Hindi ka pinasok? Hindi po. Walang kinuha from you? Wala po. Bakit hindi ka pinasok? Hindi ko po alam, Your Honor. Sino-sinong pinasok? Yan, Bilibid 19 po. Yung Bilibid 19 lang. Yes, Your Honor. Pero hindi ikaw. Hindi po, Your Honor. Ngunit alam ni Junel Sanchez na ikaw rin, you were engaged in the drug trade. Ina-admit ko po that Alam yan ni Junel Sanchez. presumably, yes, Your Honor. At alam din yan ni Secretary De Lima. Maybe, Your Honor. Hindi ba sinabi mo, nag-usap kayo 8 to 12 times? Yes, Your Honor. At in those occasions, yung tinatanong niya sa iyo, bakit kayo mga commander pinoprotektahan ang mga drug lords? Ito bang sinasabi niya? Yes, Your Honor. Hindi ka ba nagtaka? Alam naman pala niya na yung binibigay, di ba nagbigay ka ng 2 million? Yes. Personally. Of the 10 million na binigay mo sa kanya, yung 2 million talagang binigay mo. Sabi niya, During that iiwan time, mo Your lang yan Honor. dyan. Yes, Your Honor. Okay, so hindi ka ba nagtaka? Mukha yatang hindi yung inconsistent yata, but siya pinapagalitan kayo at pinoprotektahan yung drug lords, samantala, masasabi mo ba na yung 2 million na binigay mo, talagang galing naman yun talaga sa drug trade? Yes, Your Honor. Would you say that alam niya na yung 2 million na binigay mo sa kanya, galing sa drug trade? Yes, Your Honor. So alam niya. Yes, Your Honor. So inconsistent yung sinasabi niya. Siya po ang inconsistent kasi may media po nung times na pinagagalitan niya kami. So may nakikinig na media. Marami po media, ganyan karami ho eh. Ganun ba? Okay. So ganun ka inconsistent, parang moro-moro. Maybe, Your Honor. Siguro pareho sa drug raid noon na nangyari nung December 16, 2014. Maybe, Your Honor. Na parang moro-moro din. Yun po kasi ang pinagtataka ko. Dahil matagal na po ako nakakulong eh. Sabi ko, very unusual. Napapasukin lahat yung bawal. Meron pong price list eh. 20,000 aircon, 15,000 motor, 100,000 yung golf cart. Parang pupuntahan ka lang, order ka lang, papasok nung times na yun. Mga 3 to 4 months before the raid. Kaya sabi ko, magre-resign ako. May naaamoy akong kakaiba rito. That was the time na nag-resign ka? Opo, dahil ayokong masausaw dun sa problema eh. Kasi nung naglabasan na yung problema ngayon, lahat po ng mga request ng mga taong nagpasok na kung ano-ano, nilabas po sa media eh. Anong narinig mo right after the raid? Ano-ano ang nakuha? Meron ka bang idea kung magkano talaga ang nakuha sa raid na yon? Insider information. May semblance of truth po yung sinasabi ni Arile, ni Witness Arile, na more or less mga 200 to 300 million po. Kasi sa isang high-profile inmate yan na Chinese, hindi ka na magtaka kung may 10 to 20 million sa kubol niya. Okay, this is my last question, Mr. Chair. This is really yung ginagawa namin dito is really in aid of legislation. Yes, Your Honor. Nabanggit na nga ito sa kasamahan ko. Ngayon, if you really want changes, Yes, Your Honor. masasabi mo ba na yung existing law hindi makakagawa na yan. Na kailangan ng bagong, as you said, bagong legislation. Facility po ang bagong kailangan. Facility. In other words, infrastructure. Yes, Your Honor. At saka proseso. And good governance, Your Honor. Yes, of course. So, tatanungin kita, sa practice ngayon, na these 14,000 inmates are divided into gangs, hindi po ba? Yes, Your Honor. So, yung may bawat may Sputnik, may Sige-Sige, Yes, may Your Honor. Batang Bisaya, Ilocano. Kung magkakaroon tayo ng bagong legislation and infrastructure na kayo'y bibigyan talaga
ng nakatuon na cell with its own facility, siguro sa loob. At saka, yung pag-aano ng mga contraband items ay gagawa ng stricter process na hindi makakapasok. Hindi Yes, sa pinapapasok na lang dahil nagnenegosyohan na nga. Apo. Sa tingin mo ba, magandang ituloy itong practice na gang? Yung gang po kasi parang naging way para maka-sustain yung pamumuhay ng mga tao dyan sa loob. Kung wala po silang pangangailangan siguro, yung mga basic needs nila, baka hindi na rin kailanganin yung gang. Kasi ang nangyayari ko ngayon, sa tingin ko, itong even prison authorities nagiging very dependent na magkakaroon ng peace and order, even a peaceful atmosphere sa loob, they're very dependent on the mayores and even the commander because of these gangs. Somehow, Your Honor. So if we will come up and craft with proper legislation na makakaroon tayo ng proper facility with Yes, the Your Honor. proper infrastructure and proper rules and regulations, sa tingin mo, dapat i-disband itong mga gangs na to? Yes, sir. Yes, Your Honor. But together with good reformation program, Your Honor. Yes, okay. Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Chair. We now call we now recognize Congressman Fortun. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Sebastian, tanong ko lang, sabi nyo kasi, yung pagpapalusot ng mga kontrabando papunta sa loob ng ng New Bilibid Prison ay Yes, Your Honor. hindi nyo na kailangan kumonekta pa sa mga malalaking opisyal. May times na kailangan po, may times na hindi. Anong mga pagkakataon na hindi na kailangan kumonekta pa sa mga malalaking opisyal? Kung halimbawa, kung cellphone, hindi na po kailangan makipag-usap sa direktor kung cellphone lang yung papasok ninyo. Yung pagpapasok po ng mga droga, Hindi rin po. yung ibang mga kontrabando. So kung halimbawa, concert, hindi po pwedeng hindi alam ng direktor yan. So maraming pagkakataon na pumapasok ang mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison na hindi alam ng Bucor Chief, May pagkakataon po siguro, sir. hindi alam ng Superintendent, Yes, Your Honor. hindi rin alam ng DOJ Secretary. Yes, Your Honor. Pero itong mga, halimbawa concert, tatlong trucks na pumapasok doon, maari bang hindi alam ng mga opisyal ito? Parang imposible na pong hindi nila alam. Okay. So sa ibang mga pagkakataon, yung mga palusot ni Herbert Colanco at ng ibang mga inmates ay maaring hindi rin alam ng mga opisyal na malalaki. Maybe, Your Honor. Tanong ko rin po, sino po si alias McCoy? Narinig ko po yan, Your Honor, kay Hans Tan, na isa rin po witness dito sa DOJ. Si alias McCoy, allegedly, no? Yan daw yung bagong boyfriend ni ma'am. Hindi nyo personally kilala si alias McCoy? Narinig ko lang po kay Hans Tan. Ang sabi kasi ni Noel Martinez, pinalitan daw si Junel Sanchez bilang kolektor mula sa mga pera sa loob ng New Bilibid mula sa inyo. At ang pumalit ay si alias McCoy. At kayo daw ang nagkwento kay Noel Martinez na si alias McCoy na ang bagong kolektor mula sa loob. Hindi po totoo yan. Narinig na lang po nila yung kwento tungkol kay McCoy sa Building 14. So, ibig sabihin, nagsisinungaling po si Noel Martinez, yan sinasabi ninyo? Particular po dyan sa sinasabi niyang yan, opo, Your Honor. Yung po binibigay ninyo kay Junel Sanchez, saan po nagagaling yon? Sa drugs din po, Your Honor. Mula sa sarili nyong transaksyon. Yes, Your Honor. Ang sabi kasi ng ibang mga testigos, nag-aabot daw sila sa inyo ng kanilang kita sa transaksyon at yun ang inaabot ninyo kay Junel Sanchez. Hindi, Your Honor. Hindi po totoo yan. Tanong ko lang po, medyo nakaka-intriga lang. Sino po itong mga ninja cops? Yan po yung mga nataguriang pulis na nabanggit ng ating Pangulo at ng ating PNP Chief na kung saan kapag nakahuli sila ng malaking quantity ng droga, imbis na sunugin or imbis na isurrender, 300 kilos, makikita nyo ipipresenta 30 kilos, yung 270 pagkaparti-partihan para ibenta muli sa publiko. And by that time, hindi na pwedeng huliin dahil pulis na yung nagbebenta. Ito po talaga ang dahilan kung bakit lumaganap ang droga sa Pilipinas. Do you have names in particular, Mr. Sebastian, kung sino-sino itong mga ninja cops na ito? I'm willing to do some researches, sir, at ibibigay ko po sa Department of Justice Secretary. Your Honor, sana hindi muna tumakbo. Please make it of record that the witness signified his willingness to submit a list of the names of these ninja cops to the Honorable Secretary. Isang tanong lang din po. Yung pong sweetie na wrong send sa inyo,
nakasave pa po ba sa cellphone ninyo? I'm sorry, Your Honor, dinestroy ko na po yung phone ko before matransfer ako sa Building 14. Okay. Mahaba-haba pa naman itong time ko, no? Mr. Sebastian, medyo naguguluhan lang ako kasi ang kondisyon natin sa mga immunity na binibigay sa ating mga testigo ay magsabi sila ng katotohanan lamang at pawang katotohanan lamang. Ang medyo gantimpong problema dito, there are no statements by other witnesses that you deny. At parang lumalabas ngayon kung sino ngayon ang paniniwalaan namin. And we cannot be selective, no? We cannot like believe some of what you say and discount some of what you say. And sabihin din namin doon sa ibang testigo, hindi namin paniniwalaan yung ibang sinabi nyo, yung iilan lang. No? So, how does the committee now appreciate itong mga testimonyang hindi nagkakatugma-tugma? Lumalabas kasi na halos kalamihan, sinasabi, kayo po ang nag-udyok sa kanila na magpalaganap ng droga sa loob, but you are denying it. Your Honor, pwede po siguro natin i-confirm sa intelligence community ng PNP kung yung mga taong nagsasalita na yan, inutusan ko lang magtinda ng droga. You can confirm with them na bago pa ako dumating ng 2009, mga made na drug lords na yung mga yan. Okay. Isa pa, Mr. Sebastian. Sabi ni Mr. Ablen, nagpatawag daw si Mr. Rago, si Deputy Director Rago sa kanya, Yes, ng Your Honor. 17 inmates para kolektahan ng tara of 100,000 pesos each every week. And among the 17, no, of the 17 inmates na ito, kasama po kayo sa pinatawag. Totoo ba ito? Yes, Your Honor. At nagbibigay kayo ng 100,000 pesos every week. Not that time, Your Honor. Nagbigay ako sa kanya once through my friend. Ayoko na po banggitin yung pangalan, pero hindi po sa loob ng opisina ng Bucor. 100,000 po. Once lang kayo nagbigay? Yes, Your Honor. Bago siya umalis. But Ablen is saying that all the 17 have complied with this collection of tara of 100,000 pesos each for about 3 or 4 weeks. Hindi ko po nakita yan, Your Honor. Okay. Huli na lang na katanungan, Mr. Sebastian. Nagtataka lang ako. Halos lahat ng inmates na natin na nandito para magbigay ng kanilang mga testimonya ay sumailalim, no, sa Department of Justice. May I just know why it seemed that in the beginning you refused to cooperate with the Department of Justice? Actually, hindi po totoo yan. Nabanggit ko po rito sa sinumpang salaysay ko na a week after nung pagkupo ni Presidente Duterte, nakatanggap po ng tawag ang aking may bahay galing sa isang dating Bucor employee at tinatanong ako kung gusto ko raw bang makipagtulungan sa bagong administrasyon tungkol sa pagbibigay ng lahat ng aking nalalaman tungkol sa kalakaran ng droga sa Bilibid. At agad ko po itong sinangayunan. After 2 weeks, pinasyalan po ako ni Solicitor General Calida. Actually, hindi lang po tungkol sa droga ang binigay kong papel sa kanya. Nagbigay din po ako tungkol dyan sa anomalya, tungkol sa pagkain o dyan sa mess, dyan sa Bilibid. Kasi napansin ko, kapag pinakailaman mo yung time na yun, yung mess o si Mang Kiko, talagang matatanggal ka as director. Mr. Chairman, huli ang tanong na lang talaga. Nakalimutan ko lang. Sabi nyo kasi, Mr. Sebastian, hindi kayo kasangkot doon sa ibang transaksyon ng ibang mga inmates, no? Yes, Your Yung binibigay ninyo di umano kay Junel Sanchez ay mula lang sa inyong sariling Yes, Your transaksyon. Would you know if the other inmates who are also involved, no, in the drug trade inside the Bilibid are also giving, no, to any courier or any messenger, no, para kay Secretary De Lima? Yung statement po ni Kulangco, napanood ko po yan. Si Kulangco, matagal ko naging kaibigan at naging matalik kami magkaibigan. Nagustuhan ko rin yung puso ng taong yan. Maaaring hindi siya nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan, pero totoo ang mga sinasabi niya. All the others, you cannot speak for them. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Okay. The next to be recognized, Congressman Lacson. Hello. Chairman. Yes, the Vice Chair Liachon. You want to manifest something? Yan. Mr. Chair, I think many of us already observed that all of us already ate our lunch. And considering the magnitude of the question being
thrown upon and being asked of witness Sebastian. May we ask them, baka gusto mo nang kumain bago tayong patuloy. Okay lang po, Your Honor. Okay lang po. Okay. That would be all, Mr. Chair. Baka ho mag-iba ang testimony pag gutom na eh. Hindi po. Mas masarap yata ang pagkain sa NBP. Okay. Sino na? Congressman Lacson. Kong Lacson, you're recognized. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. JB. Yes, Your Honor. Yung time na effort mo, kahit gutom ka na, tanghali na, you will continue with the questioning. Yes, Your Honor. Isa rin sa mga tanong na gusto kong i-address is bakit ikaw yung parang naging chosen one? Sinasabi mo nga, parang kaya ka tingin mo ay naging napili, manageable ka, disiplina, kaya mo magdisiplina, namamalo ka kung hindi sumusunod yung sa mga patakaran. No? Sa tingin ko, kaya mo ngang mag-reform ng mga bilanggo sa bilibid kesa sinasabi mo versus dun sa isang kakotunggali mo sa pagiging leader na si Kulangko. Unang-una, articulate ka eh. Magaling kang magsalita. Thank you, Your Honor. No? Versus si Kulangko, medyo mababa yung pinag-aralan. Pero, Your Honor, malaki po ang utang na loob ng Pilipinas kay Kulangko. Excuse me, wag ka muna sumagot. Yes, sorry, Your Honor. Okay, so at tingin ko ka rin, susundin ka ng mga bilibid dahil medyo ang forma mo mukhang makisig. Parang tingin ko nga, model ka, tingnan mo yung tayo mo, yung t-shirt mo. May Sebastian pa eh. Parang nagmo-model ka ba ng damit ngayon? Ha? Baka yung maging inyan, ha? Anyway, nakita ko rin nung sa pagpatatakbo mo, nung una pinisenta ni Secretary Aguirre yung video mo, organisado yung grupo mo dahil nakita ko doon sa wall, pinagmalaki mo, meron kang mga presidente, vice president, at meron kang accountant, Yes, Your Honor. auditor. Meaning, maganda ang recording mo. Yes, Your Honor. Yung bang mga record ng mga pinadadala mong pera dahil nandun ka sa drug lord, sa mga involved ka na dun sa drug, it's either before or after na pumasok yung involvement ni Secretary De Lima, kumpleto ba yung mga records mo? Your Honor, yung records po na tinatanong ninyo, meron pong nakaugalian, hindi lamang po ang pangkat ng Sige-Sige Komando, na every week or every time dadalawin ka, mabibigay ka ng piso o 5 piso. So, iniipon po namin yan sa loob ng isang taon. Meron po akong 1,000 miyembro. Nakakaipon po kami ng 200,000 to 300,000 yearly. Kasama na po dyan yung proceeds ng mga tindahan na nakatayo dyan. So, every Christmas, New Year, may nasirang... Excuse me, Apo. hindi yun ang tinutumbok ko eh. Yung drugs. Hindi po recorded, Your Honor. Yung mga hindi nire-record yun. Hindi po yun. So, sa'yo lang yun. So, pero ikaw, alam mo. Yes, Your Honor. So, are you still willing to divulge to the DOJ kung ano yung mga... Yes, Your Honor. Very much So, willing, Your So, Honor. Chairman, can we put that on record na ibibigay niya lahat yung mga either bank account o lahat ng mga contact na ng tungkol sa drug trade? Tama po ba, Mr. Yes, Your Honor. Okay, please submit it to the COMSEC. Anyway, just to inform you that you have consumed in your one question, you consumed 2 minutes and 40 seconds. Kanya kung gusto mong marami matanong, ay konti-konti lang ang ano. Okay, konti na lang. So, isa rin po, Mr. JB, Yes, Your Honor. yung peer, no? Kasi iniisip ko, either nakikita ko ngayon, yung mga nasa Bucor natin, either na tanggapin mo yung binibigay niyong bribe or you'll be threatened, hindi ikaw o pamilya mo. Yes, Your Yun Honor. ang dilema Yes, Your Honor. ng Exactly. mga empleyado. How can you
Paano natin ma-address yan? Kasi medyo isa yan sa mahirap, no? Yeah, time's up, Your Honor. So, Can you naubos one more lang question na lang, sir? Sige, please. Okay. Sinabi mo, sikat yung presidio dahil binibigyan ka ng benefit because of that marami kayong Chinese Yes, Your Honor. doon sa lugar nyo. So, at ito yung mga Chinese na pag may nagdi-deal kayo, parang dito kayo kumukuha. Yes, Your Honor. Dito yung lumalabas. Tingin mo ba isa, kasi nag-fail yung jammer o yung ano, kung ma-isolate mo ba, may hiwalay mo, mawawalan ng contact, hihinto ba ang drug trade sa Bilibid? Malaking possibility po, Your Honor. And yung mga jammer na yan, kasi pinapatay lang pala, so kung, nakakalabas yung yung mga because yung accountability ng mga taong sa labas, hindi na ito natin na trace. Parang yumayaman sila, sa tingin nila, crime pays. Diba? Imbis that crime does not pay, hindi natin sila nahuhuli. So, kung, sabi nyo, ang lahat, marami sa transaksyon, is through the cellphone. Yes, Pero Your Honor. Pilipinas lang ang walang registration ng cellphone. So, Yes, Your hindi natin sila matrace. Yung tingin ko ang isa sa mga problema Please, ng I agree, ating Your mga Honor. I agree, Your kapulisan. Honor. So, I think, Thank sir, you. wala na Maraming tayo. salamat Chairman. po. So now we recognize Vice Chairman Liachon. Thank you, Mr. Chair. Marami na hong natanong at marami na rin naliwanagan. And probably in aid of legislation, naliwanag natin na may drugs, naliwanag natin yung katiwalian sa Bucor, all the way up to the SOJ. Now, the motivation why SOJ has been linked, may tanong lang ako sa iyo, JB, ano? Yes, Your Honor. In all of the testimonies that we received before this committee, more or less numbering to more than 20, ang lahat ng inmates nagsabi kay Ronnie Dayan sila nagbigay. Yes, Your Honor. At ang may relasyon, allegedly, kay SOJ si Dayan. Pero, in your testimony here is a complete contrast na hindi ko alam kung paano mo kami papaniwalain. Sabi mo nga, depende sa paniniwala, pero tinatanong ko sa'yo, ano ang motibasyon bakit nag-iba yung statement mo? Granting na totoo yung statement mo na lahat ng pera na binibigay allegedly kay Secretary de Lima were all coursed through Dayan. At ngayon sinasabi mo kay Jonel. Tapos sabi mo ngayon, specifically under paragraph 18 na sila yung may relasyon. Pero sabi nung lahat ng inmates saka nung ni Director Ragos ang may relasyon si Dayan. Pero sa'yo iba. Anong pagkakaiba? Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung personal knowledge ko. Hindi ko po talaga kilala si Ronnie Dayan. And I can assure you, totoo ang sinasabi ko, na nasaksihan ko, na tinawag na sweetie ni Secretary de Lima, si Junel Sanchez. So parang dalawa ngayon? Dahil kung totoo sila, totoo rin yung sa'yo. Sabi mo, based on your personal knowledge? Ang tinitindigan ko lang po yung akin, Your Honor. Okay. Anyway, we will clarify that laps at sa 5, kami lahat ay nag-iisip. Pangalawa, lahat ng ito ay dumaan yung lahat ng nangyayari na katiwalian sa Bucor under the nose and under the open eyes of all the Bucor chief. Alam nila lahat ito? Yung kwento na nagdadala ng beer, pumapasok ang droga, nagdadala ng babae. Anong ginagawa ng Bucor chief? Actually, sir, may isang dialogue between Director Bukayo at ako, kasama lahat ng mga former gang commanders. Sabi niya sa amin, tulungan niyo naman ako, ang gulo-gulo na dyan sa loob. Sabi ko sa kanya, sir, huwag kang magagalit. Baka pwedeng ikaw ang tumulong sa amin. Ikaw ang nakapwesto ang gulo-gulo dyan sa loob Sa sinabi mong yan, kung nangyayari, sinabi mo, tumatanggap ba si General Bukayo? Sa akin po hindi. Hindi po ako nag-attempt na magbigay sa kanya, Your Honor. Kay Director Ragos? Nagbigay po sa kanya once, 100,000, Your Honor. Okay. Ngayon, may katiwalayan dito. Meron akong tanong dito. Kamusta naman ang budget ng pagkain ng mga inmates? Sa ngayon, pwede kong sabihin na kahit di ako dala ng pagkain ng misis ko, makakain ko. But before, kung medyo maselan ka, hindi mo talaga makakain. Aha. Bakit? Ano ba yung pagkain na yun? Hindi ko talaga maayos Sa iyong patingin, may problema sa pamamahala patungkol sa budget ng pagkain? Meron po. May nag-allege sa akin na sa itlog pa lang,
Ilang inmates ba sa loob ng NBP? 14,000 may get, Your Honor. Pagka pinatungan mo 5 piso, araw-araw, times 14,000, that's more or less 70,000 a day. Tama ba ito? Yes, Your Honor. Tama ito? Yes, Your Honor. Ginagawa nila ito? Tingin ko, Your Honor. Kaya bigay po ako ng dokumento kay Solicitor General Calida involving dun sa suspicious na biglang pagtaas ng 50 pesos to 12 pesos nung panahon ni Bukayo at Department of Justice So Secretary. ginagawa nila ito? Yes, Your Honor. And this is one of the important matters that we need to tackle here. Sabi mo noon, nung panahon ni General Bukayo, nag-usap kayo puso sa puso ng mga inmates. Sabi nyo, grabe na yung ginagawa nyo. Ano ba yung pakiramdam mo? Sa Building 14 po yan, yung eksenang yan. Oo. Kasi dumating po yung times na kapag ikaw ay involved sa drug trade, medyo ipokrito ka at ayaw mong paamoy dun sa mga kasama mo na na-involve ka. But nung mga panahon na yan, kahit may nakakarinig, parang, pare, magkano 1 kilo ngayon? Magkano kuha mo? Parang ganun na eh. Parang naging normal na sa amin yung mali. Dahil may payag ang Bucor Chief? Hindi po yun. Dahil siguro takot ang Bucor Chief. Ganon. Opo. Ngayon, masasabi mo ba na nagbigay ka ng pera kay Secretary de Lima, 10 milyon? Yes, Your Honor. Tingin mo ba ito ang nag-aggravate sa sitwasyon kung bakit lumala ang droga sa Pilipinas? Yes, Your Honor. Dahil pinayagan niya mga drug lords na magnegosyo? Yes, Your Honor. Isa pang katanungan, JB. Yung paglipat lang from medium to maximum, may nagsabi mga inmates, may bayad daw yon kay Yusek Baraan. Tama ba yun? Meron po ako naringgan na isang Chinese inmate na nagbigay siya ng 1 million para malipat ng isang high-profile inmate. Nakakapagtaka dahil mas maluwag dun sa maximum security. Tama ba? Mas maluwag sa maximum security. At nagagawa nila yung kanilang trabaho at mga illegal na gawain. Tama ba? Yes, Your Honor. Please wind up, Your Honor. So, panghuli na lang, lahat dito, you mentioned a while ago that more or less about 12 times that you met with the Secretary. 8 to 12 times, Your Honor. 8 to 12 times. Yes, Your Honor. Inside the Bucor. Yes, Your Honor. At nakita niya lahat ito, mga trabaho rito na mga benta. Yung bang pagbibigay nyo ng mga barel, pag-surrender nyo, pakitang tao lang yan? Sa part po namin, medyo may konting hypocrisy kasi pag nag-surrender ako ng baril, yung pinakapangit yung pinisurrender ko eh. Pero may natitira pa rin baril sa inyo? Marami po. Ngayon, sa loob ng panahon ngayon, tingin mo alam ng Secretary na mayroong nangyayaring mga illegal sa loob? For sure, Your Honor. Bakit isang beses lang from 2010 that she was placed there until 2014, it took about 4 years in December of 2014, bakit dun lang nagka-raid ng ganon? Baka po siguro natakot na sila kay General Magalong sa Oplan Gronos. Aha. Kesa baka maunahan sila. Kaya inunahan nila. Yes, Your Honor. At huhulihin lang yung dapat hulihin at hindi hulihin yung dapat hulihin. Maybe, Your Honor. Thank you very much. I think that would be all, Mr. Chair. Now we recognize Congressman Maceda. Yes, maybe before I interpolate, if I may be given just a short manifestation before my time starts. That earlier it was said and put on record that because of corruption in the Bureau, kahit yung pagbukas at pagpatay ng mga jammer ay apektado. Nung panahon na yun. So, ibig sabihin, kahit pala maglagay kang ganun mga complicated na device, useless din dahil sa corruption. So, sana yung bagong mga jammer na sinasabi ni Secretary Aguirre, sana talaga masiguro na hindi mabaliwala yan dahil sa corruption. Tanong na ako kay JB. Yes, Your Honor. Para magkaboses tayo, JB. Thank you po. Do you think pag walang cellphone, walang drug trade? For sure, Your Honor. 100%? 100%, Your Honor. Pwede naman magpasok pa rin ng droga kahit walang cellphone, yung mga bumibisita. Medyo mahirap, Your Honor. Mahihirapan talaga. Kasi ang contacts po, kailangan magsimula sa source natin outside Philippines. So, ang tatawag po, mga Chinese citizen, hindi ko makapag-establish ng pagpasok ng droga sa Pilipinas kung wala silang cellphone. So, malinaw na pag kami nagplano, gumawa kami ng batas, basta masiguro na talagang walang makakapasok na cellphone, ay walang drug trade na mangyayari na. Yes, Your Honor. Malaking possibility. Second, gaano kalaking pera yung pinakamalaking
nasa loob ng Bilibid sa isang araw? Sa pagkakaalam mo, gaano kalaki? Para lang malaman namin. Pag Christmas season to New Year season, 30 to 50 million, maliit na po yun. Maliit. Apo, Your Honor. Kaya nasabi na grade na dineclare 1.6 million lang, pero sabi ng ibang testigo may 300